Inihahanda na ng gobyerno ang kasong isasampa laban kay Nur Miswari na pinuno ng paksyon ng MNLF na sumalakay sa Zamboanga City. Kinakalat na rin ang mga ebidensyang magdidiin sa papel ng lider sa krisis dito sa lungsod. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Hindi bababa sa 150 sinumpaang salaysay mula sa mga nakalayang bihag ang nakalap na ng Zamboanga City Prosecutor's Office. Ang mga sworn statement kaya umanong idiin sina Ustad Javier Malik at founding chairman ng Moro National Liberation Front o MNLF na si Nur Miswari bilang responsable sa kaguluhang pumatay na sa 117 katao. Kasi yung nangyari na ang makakapagpatunay niyan yung mga damages dito. Saka yung mga namatay, mga innocent civilians. Sinunog nila, tapos yung mga sundalong namatay din, mga pulis na namatay, mga nasugatan. May tinatawagan ba si Malik? Sabi niya, si Nur Miswari, na nagre-report ba ng from time to time, nagre-report siya. Parang ganun yung mga statements. Pati ang ilang taga-MNLF na hawak na ngayon ng militar, umamin sa totoong papel ni Miswari at Malik sa paglusob nila sa Zamboanga City. Bago lumipad paalis ng Zamboanga, sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na patuloy nilang inuusig si Miswari at meron na nga raw inihahandang kaso ang Department of Justice o DOJ laban sa kanya. Kailangan na rin naman siguro pakita na pag ikaw ay lumampas sa mga linya, ikaw ay lumabag sa mga batas, obligado kaming habulin at panagutin sa batas. Maharap ang mga rebelde sa kasong rebelyon at paglabag sa Republic Act 9851 na nagpaparusa sa krimen laban sa international humanitarian law, genocide at crime against humanity. There was an armed public uprising and their purpose was to remove from the allegiance any territory na yun na nga, tatayo sila ng flag nila. Dahil nasa conflict area yung mga opisina na in charge sa pagsasampa ng kaso laban sa MNLF, ay dito muna sila pansamantalang nag-opisina. Naroon sa bandaron ang Public Attorney's Office, ito naman ang Fiscal's Office, at sa Gawiro naman, nandun yung mga kinatawa ng korte ng Zamboanga City. Marami sa 123 rebelde na hawak ng militar sumailalim na sa inquest proceedings. The clerk of court is here to receive the charges and the information, so we will do our job. Pero buwelta ng MNLF faction, kakasuhan din nila ang militar. The government will sue the chairman for any as a result of the incident in Zamboanga, then presumably will be ready to face the consequences. They were forced to defend themselves because they knew for a fact that they are now starting a caravan to the mainland of Mindanao to address what they call a peaceful revolution for independence. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Guingdeles, magpapatuloy pa rin ang gobyerno sa pakikipag-usap sa MNLF para matuldukan na ang krisis. Hanggang ngayon kasi, ang umunay naudlot na 1996 peace agreement pa rin ang idinadaing ni Miswari. Patuloy na giit ng gobyerno, buhay pa rin ang kasunduan at humihingi na sila ng tulong mula sa Organization of Islamic Conference upang makapag-usap ang Pangulo at si Miswari. Handa kami mag-usap sa Yogyakarta. Dapat hingin ng tulong ng OIC. Kami, nakiusap kami sa OIC. Paano ba kayo makakatulong? Mukhang on their side, walang dumating na concrete na proposal. Pati nga raw ang ilang taga-MNLF Miswari faction mula sa Lanao del Sur, Maguindanao, Davao at Sultan Kudarat na di sumama sa pagsalakay sa Zamboanga City, nakikipag-ugnayan na rin ang OIC para patuloy ang usapang pangkapayapaan. Sinabi rin ni ARMM Governor Mujib Hataman sa panayam sa kanya ng State of the Nation noong Biyernes na papunta ng araw sana ang Indonesia at mga leader ng kabilang paksyon ng MNLF para sa tripartite meeting, ngunit naunsya lang dahil sa sumiklab na kaguluhan sa Zamboanga City. In fact, before the incident, kung 9 yung incident, dapat sa 15 to 18 merong tripartite meeting sa bandong Indonesia. In fact, yung ilan umalis na ng Zamboanga City papuntang Manila at that time. Tapos yung SEMA faction, yung executive 15 are ready already na para lumipad ng Indonesia. Mula sa Zamboanga City, Sandra Aguinaldo, GMA News.